I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again, July 20, 2026. Nako, mga kababayan, eto na. Ang karma talaga hindi natutulog, ano? Ibig sabihin, ang consequence ay laging nandyan sa mga tao na may ginagawang kalukuhan, ano? So dahil dito mga kababayan, medyo tagilid si Alan Peter Cayetano. Bakit kanyo? Ko, mga beswa. Eto, basahin po natin para kompleto, detalyado. Sabi po ng politiko. Yan, no? Biro nyo yan? Pati bagman identified na Alan Cayetano allegedly receives 25% kickback from the government project. OM goes. Oh my gosh, guys. Eto na. Malamang. Isisisi na naman nila kay Pangulong Marcos Jr. Sorry na kayo. Sorry sa inyo kasi iba ang Marcos administration. Sabi ko nga, 'di ba guys, kahit sino sa inyo alam nyo rin 'yan. Walang sinasanto kahit sino. Pag batas ang pinairal sa Pilipinas, siguradong utas ka. 'Di ba? Alam po natin si Alan Cayetano nag-react ito sa sinabi ni NBI Director Matibag sa pag-iimbestiga sa SEA Games 2019. Malaki po ang nawala, bilyon-bilyon. So kailangan malaman din po 'yan ng taong bayan. Tapos sasabihin nyo, panahon ni PBBM ang kurakot or sadyang siya lang ang nakatuklas. At binunyag sa madlang people kaya hanggang ngayon marami nang sumisingaw na involvement sa korupsyon sa kabanang bayan. Matataas pa na opisyal, di kayo naloka. Sabi dito ng politiko, para kompleto detalyado, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Pilipino and OFW. Sabi dito mga kababayan, pati bagman identified na Alan Cayetano allegedly received 25% kickback from government project. OM goes. Yan ang sinasabi natin. Di ba mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Siyempre, hindi kayo mapalagay, hindi nyo akalain na mayroong palang involvement ito si Senator Cayetano. Well, sabi po dito mga kababayan, basahin po natin. Sabi dito, Senator Pampilo Lacson revealed that they have identified that alleged bagman of Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano in an interview on Billion News Channel. At the weekend, Lacson said contractors had also told them that the Cayetano allegedly received 25%. Paktay kayo ngayon. Kickback from project he had inserted into the national budget. OM goes. Ang lakas-lakas nyo magpunterya kay dating Speaker Martin Romualdez. Ngayon, bumalik din sa inyo. Di kayo naloka. Mali-malita na sinasabi nyo. Sabi nga ng lula ko, yung mga nagbibintang gawain nila. Di kayo naloka. Tapos sasabihin nyo may balita si Pangulong Marcos Jr. Patunayan nyo, saan banda? Ay, nako. Well, even kay dating Speaker Martin Romualdez, in-issuehan man nan siya ngayon, mga kababayan, ng subpoena, I think, ng ombudsman, parang pagpaliwanagan. So, for sure, haharapin niya yun. Hindi naman aatras at hindi naman nagtatago. Ang kanyang insertion sa 2025 budget pa lamang, 6.79 million. Ano sabi? Ang kanyang insertion sa 2025 budget. See guys? You see? What we see? What we heard? Budget pa lamang 6.79 billion. 25 GAA. Oh my gosh. Masasabihin, si Pangulong Marcos Jr. ang may kasalanan kasi pinirmahan mga siraulo. Di ba? Malay ba ng Pangulo kung yung budget nyo na yan napunta sa proyekto nyo?
O, di ba? Siyempre, umaasa ang Pangulo na yung mga budget na yan na bilyon-bilyon sa mga lugar nyo, ang alam niya, talagang para sa project. Ang problema, hindi pala napunta sa project, di kayo naloka. Saan napunta? Di bulsa siguro. 2025 guys, under the Marcos administration, you see? Tapos pagbintangan nyo si Pangulong Marcos Jr., kasalanan niya na naman. Ang ano sinasabi natin, kahit gaano kagaling ang Pangulo sa Malacanang, kung mismo nasa baba, ang kurakot, kawawa ang kaba ng bayan. Sabi ba dito, 2025 6.79 billion. Goes. General Operation Act pa lang ito. Record ito, hindi niya ma-address 70 projects yan ang na-implement, 68 at yung dalawang proyekto na hindi na-implement. A matter of record, nasa 70 to 75% million lamang yun. Ibig sabihin, ang mga implement dyan ay 6.75 billion, 6.715 billion, Lacson said. Yan ang sinasabi natin. Walang problema kung ginagamit po sa proyekto. Yung 6.79 billion na yan. Para makita natin kung yung project na yan ay talaga naman doon ginamit yung pera. Kanya lang, ang problema, mga kababayan, anong sinabi dito? Mga kababayan, ayan anong sinasabi? Ayan record, ito hindi niya ma-address. 70 projects yan. 70 projects pala ang na-implement, 68 at yung dalawang proyekto na hindi na-implement. A matter of record, nasa 70 to 75% million lamang yun. Goes. Ang laki ng kickback kung ito'y totoo. Ibig sabihin, ang na-implement dyan, 6.715 billion. Ay, nako. Si Senator Lacson pa, magaling na investigador yan. Now, may kausap kaming mga contractors na nagsasabing hindi siya bumaba sa 25%. Hindi galing sa akin yun. Sa akin yan. Yan yung aming dinidevelop ngayon na nakapag nag-resume yung hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, pwedeng lumabas ito. He said, hindi ko sinasabing sigurado itong lalabas kasi work in progress itong lahat. Lacson said that this information is subject to the validation. Lacson said controversial contractors including companies owned by the Diskaya couple. Ayan na nga sinasabi natin And top-notch Catalyst Builders Incorporation were among those awarded government contracts in Taguig City and non-political bailiwick of the Cayetano family. Goes. Nag-react sila kagad Hindi pa nga nabanggit ni NBI Director Matibang pangalan ni Cayetano, nag-react sa SIGEM 219 na issue. Pati nga yung kanyang bagman, identified na hindi ko lang sasabihin kung sino muna dahil hindi dinidevelop nga naman ito. Yung dinadaanan ng kanyang mga kickback, Lacson said, yun ang information subject to validation. Yun ang sinabi sa amin ng kinakausap naming kontraktor na nagkontrata sa Taguig na hindi siya bumaba sa 25%. Agay! Paktay kayo ni Dong. Yun ang information, mga kababayan. Ala kayo! Subject to validation, yun ang sinabi sa amin ng kinausap. 25%. Goes. Lacson said that a city in Taguig has spent nearly 500 million in casinos. What? Dalawang aliases yung ginagamit niya. Nasa akin yung record na yan. Nasa akin yung dokumento niyan, yung panalo tsaka talo kung susumahin mo. Nasa almost 500 million. Lacson said he wants to be Senate Blue Ribbon Committee to investigate the matter and obtain testimonies from witnesses. Patay kayo. Pwede kong idiretso na sa ombudsman kapag, oh my gosh, kapag kaya yung mga ebidensya malakas na. Pero, hala guys, pero mas maganda dumaan sa Blue Ribbon para merong testimony katulad yung kay former DPWH
Yusek Roberto Bernardo, kina former DPW at Least Engineer Henry Alcantara, merong magpapahayag at pagkatapos susugan iyan ng mga documentary evidence para matibay, Lacson said. Goes. So yan, mga kababayan, what do you think? Ito na naman po tayo. Yung mga nagsasabi dyan, hindi kayo nakatutok sa flood control, ano ito? Mga luko-luko. Kayo yung mga nagsasabi na hindi po nakatutok sa flood control, ano po ito? Kaya nga abangan po natin, mga kababayan, itong pasabog na ito. Alam po natin, ang chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Erwin Tulfo, and of course, hindi po mawawala si dating chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Pen Lacson. Gigisahin nila ito, mga kababayan. Sabi po dito mga nagko-comment, ang bilis ni Ping. Yes, of course. Ito po ay pera ng bayan. Flood control, nahirapan ko no. Jesus, kayo naman, nagsisigaw kayo sa social media, unahin ng flood control. Ito nga kasi po, yung issue sa flood control, may may naka-assign dyan para may imbestiga dyan. Nandiyan po ang DOJ, diba? Tsaka ombudsman, kayo naman, maghintay kayo. Inuunahan niyo po ang Blue Ribbon Committee. Yan nga, abangan natin mukhang makukumpleto na ang bis. May shoulder bag si Ating. Gagawin lahat, pagtakpan lang ang mastermind. Hay nako, sino bang mastermind? Ang lupit dapat magbakla na lang yung mga investigador natin. Ang bilis ni Pinky. Natural, investigador yan parang ngayon lang yung nakilala si Senator Lacson. Ganun talaga para sa bayan. Senator Panfilo Lacson revealed that they have identified the alleged bagman of Senate Majority Leader Alan P. Cayetano. Goes. Patay kayo ngayon. Ito ba, mga kababayan? Ayan ay, naku po. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Brother Lino Wade in allegation of ghost project in Taguig City and asked the Senate Blue Ribbon Committee to include this in its hearing as it resumed to probe into anomalous flood control project in July 27, 1 day ago. Yes, yata. So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Mismo na ang kapatid, goes, Cayetano versus Cayetano. Ito po ang sinasabi nga natin Of course. Ayan Cayetano's brother Lino plugs Taguig Ghost and Pra. Goes. Ayan na nga tayo, guys. Blue Ribbon probe on the flood control scam. Resume July 27. This coming July, guys, panoorin po natin. See what we see. Ayan na, mga kababayan. Sabi po ng GMA7 dito, pakinggan natin. Sa muling paggulong ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, sinabi ni Committee Chair Erwin Tulfo, iimbitahan nila si Lino Cayetano, General Manager ng PTV4 at kapatid ni Senador Alan Peter Cayetano. Pinapaimbestigahan ng younger brother niya yung flood control sa kanilang bayan sa Taguig noong 2022 hanggang 2025 na umaabot sa 6 billion. O siguro dapat mag-ready siya doon dahil kapatid niya mismo ang humihingi ng investigasyon dahil may nakita yata yung kanyang kapatid. Itinanggi ni Senador Cayetano na may ghost project sa Taguig. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Kinwestiyon din ni Cayetano ang yaman sa salian ni Tulfo. Tugon ni Tulfo, wala siyang itinatago at wala ring problema kung imbestigahan siya ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council. May real estate ako, meron akong consultancy, tapos meron akong mga business. Siya, saan kaya nakuha niya ng galing? O niya sabihin private practice. Bago ka magtingin sa dumi ng mukha ng iba, tingnan mo muna yung sarili. Kinwestiyon din ni Cayetano ang anyay pagdoble ng yaman ni Senator Ping Lacson sa pagitan ng 2022 at 2025, panahong wala ito sa gobyerno. Kay Senator Lacson, di ba?
ano yung actual, I didn't really pay that much attention, pero parang dumoble yung kanyang SALN, tapos sinabi niya sa negosyo. Kinwestiyon din niya ang campaign funds noon ni Lacson. Kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa'yo pag eleksyon eh. Di mo naman dineclare, di ba? O, so plunder din ba yon? Sa isang post sa X, sinabi ni Lacson, sumobra na si Cayetano nang atakihin nito ang pinakaiingatan ng integridad. Anya, hindi dumoble kundi lumaki ng 4 na beses ang net worth niya. Sa 3 taong wala siya sa gobyerno dahil sa kanyang mga lehitimong negosyo na makikita sa kanyang ITR. Di raw tulad ni Cayetano na may budget insertion na 6.79 billion pesos sa 2025 General Appropriations Act. May 2 proyekto umano na nagkakahalaga ng 75 million pesos ang hindi na ipatupad. Dagdag niya tumanggap din si Cayetano ng 25% kickback sa mga slope protection at iba pang infrastructure projects. Buwelta ni Lacson, nagbibilang na siya ng mga informante at testigong anyay handang magbigay ng ebidensya para may kalagyan si Cayetano sa New Quezon City Jail sa Payatas, kung saan nakakulong ngayon ang mga isinasangkot sa flood control scandal. So yun mga kababayan, ano pong masasabi nyo? Nagtuturo na si Allen Cayetano. Hindi lang po yan ang issue niya mga bes. How about the 2019 SEA Games issue? Goes. May susunod na talaga sa BJMP. Well, antabayan po natin at subaybayan po natin yan. Lahat ng video po natin dito based on facts and with the real source. Okay? So yun guys, kayo na pong bala magkomento. See you again on my next upload. Follow me and likes. Hit the button bell para lagi kayong updates. Okay? Bye and baboos. God bless Philippines. There's more guys. Bye everyone.